at ngayon pa lang nabasa ni Presidente yung warrant of arrest laban sa kanya. Pero sa aking paningin, yung paraan na ginawa nila para mahuli si dating Presidente Duterte ay nagresulta sa napakatinding paglabag sa kanyang karapatan. Unang-una, nakita nyo naman, sabi nila dun sa kanilang sinumite na sa habeas corpus na sinampa namin para kay Congressman Pulong, na binasahan daw siya nung warrant of arrest. Hindi po totoo yan. Kasi wala pong pinakitang warrant of arrest. In fact, nagkaroon lang siya ng access sa warrant of arrest ngayong araw na ito. Kasi kagabi, bago pumasok sa detention facility si Attorney Kaufman, nagpa-print sa akin ng isang kopya ng warrant of arrest. At ngayon pa lang nabasa ni Presidente yung warrant of arrest laban sa kanya. Ilang araw na nakalipas matapos na siya ay naaresto at napadala rito sa The Hague. Pangalawa, hindi lang niya nakita ang warrant of arrest, hindi rin siya sinabihan ng kanyang mga karapatan. Ang binasa lang ni General Torre, at nakita ko naman ito sa Facebook, ay yung mga karapatan na akusado sa lokal na hukuman. Hindi naman sinabi na meron din siyang karapatan na iharap sa lokal na hukuman, at ang pinaka-importante pa, na meron siyang karapatan na humingi ng interim relief for provisional liberty sa lokal na Pilipinas na hukuman. Kaya nga po mali sinasabi din nung Castro na dito daw sa Hague haharap sa lokal na hukuman ang Presidente. Hindi po. Diretso na siya sa ICC, hindi na dumaan sa lokal na tribunal. So nakikita nyo na yung mga tao ng administrasyon, hindi alam ang sinasabi nila. Yung sabi ng spokesperson na DOJ na sila ang competent judicial organ, ehekutibo po sila, hindi sila hukuman. At saka yung sinasabi ni Castro na lokal na Dutch court daw, hindi po, Pilipinong hukuman iyon. At dahil hindi nga sumunod sa provision ng Article 59, naging kidnapping. Saan ka naman nakakita? Inaresto. Hindi binigyan ng kopya ng warrant of arrest, hindi isinabi ang kanyang karapatan sa ilalim ng Rome Statute of the ICC na naging legal na basihan kung bakit naaresto ang dating presidente.